Welcome sa ating YouTube channel, Teacher Arlene. Welcome sa asignaturang Filipino para sa Baitang Dalawa. Tayo ay nasa Quarter 4, Week 1. At ang ating pag-aaralan ngayon ay pagpapantig ng mga mahahabang salita. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagpapantig ng mga mahahabang salita. Ngunit bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang alpabetong Pilipino? Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng mga letra. Ang mga letra ay nahahati sa 5 patinig na A, E, I, O, U at 23 katinig na B, D, G, H, K, L, M, N, N, G, P, R, S, T, W, Y at ang hiram na mga letra na C, F, J, N, Q, V, X, Z. Awitin muna natin ang alpabetong Pilipino. Sabayan niyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time I want you to sing with me. Bilangin natin ang mga titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Meron tayong 28 na letters lahat kasama ang patinig, katinig at ang mga hiram na titik. Ano ang pantig? Ang katinig at patinig kapag pinagsama ay makabubuo ng pantig. Ang pantig ay ang pagsasama-sama ng letra. Halimbawa, katinig M at patinig A. Ito ay may tunog na A. Pagsamahin natin, A, ma ang nabuong pantig. B, A, ba ang nabuong pantig. Ilan sa mga halimbawa ng iba't ibang kombinasyon ng pantig? Ito ay, halimbawa natin ay letra lamang na patinig ang nasa pantig. Kagaya nito, anak. Ang pantig na A ay binubuo lamang ng isang pantig na patinig na A. Anak, anak. May mga letra naman na katinig at patinig ang bumubuo rito. Gubat. Ang gu ay binubuo ng katinig at patinig. Binubuo ito ng katinig at patinig ang pantig na gu. Next, sisiw. Mga letra na katinig, patinig, katinig ang bumubuo sa pantig na siw. Parang. Ito ay mga letra na katinig, patinig, katinig, at katinig ang bumubuo sa pantig. Tingnan natin. Rang. Katinig, patinig, katinig, katinig. Yan ang kombinasyon ng mga pantig. Okay, magbigay pa tayo ng ilang halimbawa. Tignan nyo ang isusulat kong mga pantig at tukuyin ang kombinasyon nito. Halimbawa, isaw. Basahin natin. Isaw. Isaw. Okay, ang unang pantig ay I. Ito ay binubuo ng patinig. Ang P ay patinig. Ang saw naman ay binubuo ng, ang S ay katinig, ang A ay patinig, ang W
ay katinig. Kaya ang kombinasyon nito ay K, P, K. Katinig, patinig, katinig. Iba pang halimbawa. Ba at so. Ba, so. Tingnan natin kung anong kombinasyon ng unang pantig na ba. Ito ay B, katinig, A, patinig. Kaya ang kombinasyon nito ay katinig, patinig. Ang ikalawa namang pantig ay so. Ang S ay katinig, ang O ay patinig. Kaya ito ay binubuo ng kombinasyon na katinig, patinig o KP, KP. Naintindihan po ba? Bilangin naman natin kung ilang pantig mayroon ang bawat salita. Isaw. Mayroon itong isa, dalawang pantig. Baso. Mayroon din itong dalawang pantig. Iba pang halimbawa. Burahin natin. Ito ang ating magic eraser. Ayan, iba pang halimbawa tayo mga bata ha. Okay, tingnan natin ito. Halimbawa ay basket. Okay, tingnan natin ang pattern nito o ang kombinasyon. Sa English, ito ay CVC. Ibig sabihin ay consonant, vowel, consonant. Consonant, vowel, consonant. Sa Tagalog naman ito ay katinig, patinig, katinig. At ang ikalawang pantig ay katinig, patinig, katinig. Kaya ang pattern nito o ang kombinasyon nito ay K, P, K. Okay, iba pang halimbawa. Bura, 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 bura. Alright. Sulat naman natin ang, basahin nyo nga. Ta, hati. Long, kasi yan ang kanyang pantig. Tingnan natin ang pattern ng ta. Ito ay katinig. Ito naman ay patinig. Ang long, ito ay, ang L ay katinig. Ang O ay patinig. Ang N ay katinig. At ang G ay katinig. Kaya ang pattern nito ay KP at KPKK. Okay, alam kong naunawaan nyo mga bata. Kung hindi nyo lubos na naunawaan, maaaring balikan ang video na ito sa YouTube ni Teacher Arlene. Ano naman ang salita? Kung mayroon tayong pantig na binubuo ng mga titik, ang salita naman ay ang pagsasama-sama ng pantig o mga pantig. Okay, una, letra, no? Letra muna o titik. Pag pinagsama natin yung mga letra, makakabuo tayo ng pantig. Pag naman pinagsama natin ang mga pantig, tayo ay makakabuo naman ng mga salita. At yan ang ibig sabihin ng salita. Binubuo ito ng pinagsama-samang mga pantig. Halimbawa natin, ito ay mama. Dalawang pantig na ma, pinagsama natin, nakabuo tayo ng salitang mama. Ikalawa naman, burahin muna natin tong ating sinulat. Ikalawa naman ay ka. Pantig na ba at pantig na ka, pag pinagsama natin ito ay baka. Baka. So. Pantig na a at pantig na so. Pagsamahin natin. Aso, aso. Paso, paso. Yan ang mga salita na nabuo mula sa mga pantig. Ano naman ang pagpapantig, mga bata? Ang pagpapantig ay ang paghahati-hati ng mga salita sa pantig o mga pantig. Hahati-hatiin natin ito, mga bata. Tulad ng masayahin. Hatiin nga natin ito.
ito ay magiging masayahin. Ilang pantig ito mga anak? Ito ay binubuo ng 1, 2, 3, 4 na pantig. Ang masayahin ay may 4 na pantig. Bilangin natin muli. 1, 2, 3, 4. 4 na pantig. Mayroong kayarian ng mga pantig. Ang magkasunod na 2 o higit pang patinig ay hiwalay na pinapantig. Kagaya nito, 2 patinig ito, u at u. U, po. Pinaghiwalay natin ang u at u, ang patinig na u at u. At inilagay pa natin ang po. U, po. Next naman, pa, a, no. Pinaghiwalay natin ang 2 patinig. Pa, a, no. Yan ang unang kayarian ng pantig. Ikalawa, ang magkasunod na katinig sa loob ng isang salita ay pinaghihiwalay. Ang una ay kasama ng patinig na sinundan at ang ikalawa naman ay sa patinig na kasunod. Kagaya nito, mapapansin natin na ang K ay katinig at S ay katinig din. Isinama natin ito sa unang patinig na U. Kaya ito ay tok, so. Pinaghiwalay natin, tok, so, tukso. Ikalawa naman, ang K at P ay parehas katinig. Paghihiwalayin uli natin yan. Tak, pan. Tak, pan, takpan. Mayroong ilang pantig? Tukso. 1, 2. Takpan. 1, 2. 2 pantig. Ikatlong kayarian ng pantig. Sa hiram na salita, ang magkasunod na katinig ay parehong kasama sa kasunod na patinig. Okay. Kagaya ng sobre, pobre, sobre. Ang katinig na B at katinig na R ay magkasama sa isang pantig. Kagaya nito, sobre. Magkasama sila, di ba? Bilangin natin ang pantig. 1, 2 pantig. Pobre. Pobre. Magkasama ang 2 katinig at ito ay mayroong 1, 2. 2 pantig. Nakatutulong ang pagpapantig sa tamang pagbigkas at pagbabaybay ng mga salita. Sa pagpapantig, ang magkasunod na 2 o higit pang patinig ng salita ay hiwalay ng mga pantig. Kaya tayo gumagamit ng pagpapantig upang mabigkas ng tama ang salita at ito ay mabaybay din o ma-spell natin. Halimbawa na lamang ay ito. Sa unang hanay ay mga salita, sa ikalawang hanay ay kung paano pinantig ang mga salita, at sa ikatlong hanay ay bilang ng mga pantig. Kamatis. Paano natin yan papantigin? Hati-hatiin natin. Kamatis. Ito ay mayroong 1, 2, 3 bilang ng pantig. Sunod na salita. Singkamas. Singkamas. Ito ay mayroong 1, 2, 3 bilang ng pantig. Next, kalabasa. Kalabasa. Bilangin natin ang bilang ng pantig. 1, 2, 3, 4. Mayroon itong 4 na pantig. Sumunod na salita, halimuyak. Hatiin natin o pantigin, halimuyak. Ito ay mayroong 1, 2, 3, 4 na pantig. Next one, eskaparate. Hatiin natin, eskaparate. Ito ay mayroong 1, 2, 3, 4, 5 pantig.
sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng tamang pantig ng mga larawan. Unang bilang, elepante. Ito ba ay elepante? B, elepante. C, elepante. Alin ang tamang pagkakapantig? Kung ang sagot mo ay B, great job! Tama ang iyong sagot. Ikalawang bilang. Ito ba ay A, kutsara? B, kutsara? C, kusyara? Kung ang sagot mo ay letter A, kutsara, magaling. Tama ang iyong sagot. Ikatlong bilang. Ito ba ay A, kalero? B, kaldero? C, kaldero? Anong tamang pagkakapantig? Kung ang sagot mo ay letter C, mahusay. Tama ka na naman. Bilang. Ito ba ay A, telebisyon? B, telebisyon? C, telebisyon? Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letrang B, telebisyon, mahusay. Tama ka na naman. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin sa loob ng kahon ang tamang pagpapantig ng mga salita. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Hanapin natin ang tamang pagkakapantig. Number 1. Kusina, lababo, kuwarto. Alin ang tamang pagkakapantig? Ang sagot mo ba ay lababo? Kung opo, mahusay. Ikalawang bilang, beranda, panuluyan, kisame. Anong iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay beranda, magaling. Tama ka ulit. Ikatlong bilang, harapan, likuran, balkonahe. Alin ang tamang pagkakapantig? Kung ang sagot mo ay balkonahe, mahusay. Tama ka na naman. Number 4. Toka, tokad or pamingganan, Teresa. Kung ang sagot mo ay pamingganan, great job! Tama ka ulit. Number 5. Estante, kutson, telebisyon. Alin ang tamang pagkakapantig? Ang sagot mo ba ay telebisyon? Kung opo, great job! Tama ka ulit. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 3. Pantigin ang mga salita. Isulat ang bilang ng pantig nito sa unahan ng bilang. Gawin ito sa sagutang papel. Unang bilang, labandera. Paano natin ito isusulat? Kung ang sagot mo ay la, bandera, mahusay. Ito ay mayroong 1, 2, 3, 4 na pantig. Ikalawang bilang, mekaniko. Pantigin mo nga. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mekaniko? Kung opo, great job! Bilangin natin kung ilang pantig. 1, 2, 3, 4. Mayroon itong 4 na pantig. Ikatlong bilang, mangingisda. Pantigin natin. Mangingisda. Ilan ang pantig? 1, 2, 3, 4 na pantig. Number 4. Maestra. Maestra. Paano natin ito hahatiin o papantigin?
Kung ang sagot mo ay maestra, great job! Bilangin natin kung ilang pantig. 1, 2, 3. Mayroon tayong 3 pantig. Ikalimang bilang. Kartero. Kartero. Okay, pantigin natin. Kartero. Ilan ang pantig? 1, 2, 3. Kung ang sagot mo ay 3, tama ka ulit. Okay, nakita nyo ba mga bata ang ating mga halimbawa sa gawain sa pagkatuto bilang 3? Labandera, mekaniko, mangingisda, maestra, kartero. Sila ang mga community helpers natin o yung tumutulong sa ating komunidad. Yan yung mga katulong sa ating komunidad. Iba't ibang uri ng hanap buhay. Ikaw, anong hanap buhay ng nanay mo? O ni tatay? Yan ang kanilang hanap buhay. Kumpletuhin ang pangungusap mga bata. Pagkatapos kong mapag-aralan ang araling ito, ay nabatid ko na ang patlang ay ang pagsasama-sama ng mga letra. O ano yun mga bata? Pag pinagsama-sama natin ang mga letra, makakabuo tayo ng pantig. Ang mga patlang ay binubuo ng pantig. Ano yung bumubuo sa pantig? Ang sagot mo ba ay salita? Great job! Tama ka ulit. Next number. Ang patlang naman ay ang paghahati-hati ng mga salita sa pantig o mga pantig o hinahati natin. Ito ay ang pagpapantig. Nakuha ba lahat ang tamang sagot? Kung hindi ay maaari mong balikan ang video na ito. Muli maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Mag-ingat kayong lahat!